Universidad ng Pilipinas. Huwag ka na kumasa, ulol. Richie Rivero, thank you! So, hindi pwedeng saka hindi pwedeng dalawang Philip Manala. Minsan talaga may bias ako sa mga foreign athlete. Parang ayaw ko ibigay sa kanila yung finals MVP or any award. I mean, I'm not racist, pero minsan talaga gusto mo talaga pure-blooded Filipino yung Boss Orin, the dog, katakutan. Iyak na yan. Iyak na yan. Sino yan? Sino yan? Yo, what up mga brad? Welcome back sa part 2 ng episode ng The Dog Show. The new episode. Medyo napahaba lang kasi yung discussion namin ni Chef. I mean, yung relax way ng pagbe-vet ni Chef about dun sa Ateneo and UEK. Yeah. Relax lang, yeah. So, pag-usapan natin yung games ng weekend. Panood mo ba lahat, Chef? Of course. Nakakatawa nga kasi kailan yung ginanap yung games? Weekend, di ba? Yeah. Tapos yung last game nung Saturday na weekend, sobrang weak. No. Sobrang weekend yung kalaban ng UP. Kaya nga tinatanong kita kung napanood mo lahat baka nga tinulugan mo Actually, yung game na yun, nasa ay nga pala sa Yaki Mix. Yaki Mix? Okay. Yaki Mix. Namekos-mekos yung habang nanonood ako ng UP-UST. Nagnemekos-mekos ako doon ng Samgyupsal. Nga pala. Sulit doon ko, boss ba sulit I mean, 750, okay na din. Pwede na. Tagal ko na hindi nag-Yaki Mix. Ha? Tagal ko na hindi nag-Yaki Mix. Kaya nga, sabi ko kasi, tara Yaki Mix tayo kasi Yaki yung kinakalaban ng UP. Okay. First game ng Saturday, Boss Bry? Alright, double header tayo ng Saturday. First game was Ateneo versus FEU. This was a great game. So FEU won at last by 5 points. 66-61. And tong game na to, kala mo mahabol na naman sila, di ba? Kala mo magcha-chowking na naman sila. Actually, tawa-tawa ako sa mga ginagawa ko Bem dyan Boss Bry, yung FAU na yan, pinapadali buhay ko. Tanong mo bakit? Bakit? Sa kaka-chowking nila, kahit replay yung gagamitin kong Bem template, applicable. Replay yung nakilala sa buhay nila. Tayo. Paano nangyari sa scoring, Boss Bry? So, bigay ko muna yung scoring natin, individual stats. LJ Gonzalez with 21 points and 7 rebounds. And then next to him was Cyrus Torres, 13 points. And sa wakas? Yeah. Pat Sleet. So, sa kabila, big shot Jared Brown. He had a good game, 18 points. And then Kai had 12 and the rest are single digits. So, lumamang FEU by as much as 15. And then... Nakita ko nga. Yeah, tumaglan. Nag-OT tayo in that game. And then, LJ Gonzalez happened. Yeah. Yung dalawang step back niya. Stole the show in the final minutes of the game. No? Okay. So, ano matututunan natin dyan sa laro ng FEU, dyan sa laro na Boss Brian? Anong natutunan natin? Anong natutunan natin? Oo, sa laro ng FEU na yan. Ano nakita natin sa FEU sa game na yan? So I feel like just hold on to your fucking lead. Yun lang yun. Para sa akin. Lagi na lang nangyayari yan sa kanila Alam mo, tawag dito, it's a great win for FEU para sa akin. Deserve nilang manalo dyan. The reason behind that is lahat ng games nila, yung previous games, almost lahat ng games nila, lumalamang sila tapos nahabol lang.
Di ba? Ang problem, ang magandang nangyari sa FEU dyan, Boss Prime, ang lesson nila dyan, na tingin ko dapat matuloy sa mga following games ng FEU. Ang nagdala ng laro are the veterans. Yeah. Diba? Cyrus Torres, LJ Gonzalez, diba? Tapos si Patrick Sleep. Those games in the past, lalo na yung UE, tapos ano ba yung last game nila na si Bautista yung nagmamaw? UP, diba? Oh, yun yung overtime Bautista again. Had an explosive game with 23 points or 26? 26. And nagmamaw siya sa tres. Like, okay, that's good. You have new personnel na bumubuhat ng teams. But the problem is, yung mga maasahan yung veterans na talagang subok na yung nerves sa endgame, dapat sila yung foundation ng lamang nyo or ng laro nyo. Kita mo nung natapos yung UP game, diba? Nasaan si Cyrus Torres. LJ played a good game that game. Pero nung sa UE game din na nag-collapse sila sa dulo na they had a 12-13 point lead in the third quarter or something like that. Yun eh. Something. I'm not sure. Yeah. Tapos nag-collapse din sila. Diba? Hindi kayang hindi ganun ka-solid yung lineup ng FEU in comparison to UP, LaSalle, those teams or LU. Diba? So dapat yung mga veterans nila, start pala ng game, sila yung nagdidikta. Para pag natapos yung laro, mainit yung veterans, full of confidence, okay yung nerves, hindi sila mag-choke. Masyado. Diba? Pero talagang Boss Fry, no? Para silang sinumpa para mag-choking, no? Kaya nga. Yun yung feeling ko nga, kung mananalo, kung gustong talagang manalo ng FEU sa season na to, yung game na yon versus Ateneo was a better chance kasi mainit pa yung issue dun ng mga ref di ba? Feeling ko hindi tatawagan or kung ano-ano, yun lang yung naiisip ko yun yung chance nila tapos andun din yung drive nila na makapanalo ng one game, so I think they deserve that win for me. Choke lang din sila sino nga ba yung nag-free throw sa overtime sa Ateneo? Si Espinosa ata, 2 minutes, tsaka si Lazaro. 2 misses. Oo. Yeah. Swerte rin sila doon. Plus yung clutch baskets na back-to-back ni LJ. Na sabi ko, pucha, parang Brownlee diba? Semi Brownlee yung ginawa niya doon Yeah. Sa FEU, isa lang talaga kinakataka ko, Boss Fry. Ano yun? Paano nangyari na si Fatty ng FEU at si Ojarikre umabot ng season 86 na parang ng Ojarikre ng Adamson na umabot ng season 86 na parang hindi marunong mag-basketball in general. As in, pag nakahawak ng bola, parang yung bola, tingin nila buko or watermelon or ewan ko doon, di ba? Yung parang, alam ko yung feeling na di marunong mag-basketball kasi gano'n ako diba? Alam ko yung feeling na hindi marunong mag-basketball tapos may crowd pa, di ba? High pressured situation when you're under the spotlight. Yun lang, kumbaga, gumagastos ng miscellaneous sa mga estudyante nyo sa isang player na hinango nyo sa kabilang bansa, sa kabilang globo ng mundo, tapos hindi man sila marunong mag-layup. Bibitawan Altid din ang mga layup ni Fatty doon sa dulo ng ng FEU. Yung laban nilang nanalo, ulit. FEU Cup nung Saturday ba? Ano ba? Oo. Ateneo. Oo, Ateneo. Grabe yung mga layup ni Fatty Sabi mo nga, di ba, nung nakarang, ewan ko nasabi mo sa episode yung tuwing nakashoot si Fatty,
tumitingin ka sa players sa bench tumatawa na lang sila, di ba? Parang oo. Ewan ko kung ano tinatawanan nila doon. Pero pag nakakashoot si Patty, nagtitinginan yung mga FPU players. Shoutout Cyrus Torres, ikaw yun. Pero nagtitinginan sila. Tawa lang sila ng tawa pag nakakashoot si Patty. So, ewan ko lang mga anong preparation sa FSA ang ginawa nyo or nakita nyo ba hindi pa sila ready pero malapit na yung season, so kailangan nyo rin naman ng taga-rebound or interior presence na hindi marunong mag-basketball. Pwede na tag dito, I mean, this coming from someone outside, hindi inside your organization. Yun lang nakikita namin, sobrang bano diba? Kaya nga pala kay Patrick Chuente, sa kasi Omar Jan na laging nagla-likes or nag-heart sa mga memes namin. Nice. Diba? Sana narunong kayo mag-Tagalog, lalo ka na Chuente, lagi kitang malapit tayo sa seats pag nandun ako sa arena. Mas matino ka doon sa FSA ng team mo ngayon, I-guess natin yan. Kaya nga Ayun, so FPU, ayusin nyo pa. LJ Gonzalez, props to you. Ano field goal ni Cyrus Torres? 3 points field goal that game. Cyrus, check natin. Saan nga ba yun? 3-point field goal? 2 out of 7. Mm-hmm. That game, 1 out of 7, 2 out of 7. Oh, okay. Yeah, medyo struggling si Cyrus Torres lately, sa 3-point shot, Boss Bry, no? So, isa yan sa suspect bakit natatalo rin FPU, no? Yeah. Tapos wala pala si ni Nuevo, no? Injured. Yeah, injured yata si Juni Boy. Juni Boy. Yeah. Swerte nila si Bautista umaapoy lately. Oy, Ona, shoutout pala kay Ona na kay alam mo naman nangyari dito nung UP FEU, no? Yung pinasa pa sa labas. Ang galing, no? J.R. Smith. Ona. 2 points naman si Ona. At least 2 points si Ona. Naka-onang panalo rin naman ng FPU. So, shoutout sa'yo, Ona. Salamat sa onang panalo. And sa Ateneo, so feeling mo makakaano ba to? Makakapasok ba to sa Final Four mo? Hindi. Sinabi mo pala, hindi, no? Yeah. Actually, Boss Bry, nagbago na naman ang Final Four picture ko. Ito pala, tuturo. May ituturo nga pala ako sa mga fans natin. May ituturo ako. Kayo, pag nagkakaroon kayo ng opinion, lalo na related yung pag-come up nyo sa opinion sa mga facts or sa mga napapanood nyo, okay lang magbago kaysa mag-stick kayo sa dati nyo opinion tapos bago na yung mga variables na nakikita nyo. Diba? It's about it's about facts and being sincere dun sa opinion mo than being firm dun sa dati mong opinion. Kaya wala akong hiyang mag-revise ng Final Four picture ko Kasi nagbabago rin naman nakikita natin sa floor. It's early in the season, so nagde-develop pa ang mga confidence ng mga players. Kaya, Boss Bry. Mamaya mo na sabihin ko. Sabihin ko na agad. Tanggal na ulit ang tanggal na ang UE sa Final Four ko. Ibabalik mo na natin. Pinalitan ng Pinalitan ng Adamson. Ang number 1 ko ngayon is UP number 1, number 2 is LaSalle, 3 NU, and then number 4 Adamson. Yan ang updated Final Four picture ni Chef. Pwede pa magbago yan. So, paano yung pustahan na natin? Di ba nagpustahan na tayo nung mga nakaraang episode? Of course, yung take ko that time, yun yung kasama sa pusta. Okay. Okay? Alam mo naman tayo, magino tayo, mawuwulgang kita, Boss Bry. Yun. Ay, so, next game. Ano ba, pag-uusapan pa natin tong next game? UP versus UST. Yung score lang, dyan ko na rin isisingit yung top 10 point guard.
Para may mapag-usapan tayo during that game. Sige. Alright, second game of Saturday, on Saturday, last Saturday pala. UP versus UST, 110-79. So, blowout game. First quarter, okay pa eh. And then, second quarter, third quarter, yun na, nawala na yung UST. Umabot pa nga sa 37 points yung lamang ng UP. In that game. Lumang naman yung UST by 3 points, pero that was like at the very beginning of the game. Alright, so Harold Alarcon, 21 points for UP and 4 rebounds. Then JD, 16, 9 assists. JD. And then, wala pa nga si Diouf dito eh. Hindi pa masyadong gumawa eh. Kasi, ini-spread out na yung minutes eh. Lahat pala ng player ng UP had scored at least 2 points. Yeah. Galing. Lalim, no? Lalim. Yeah. Tsaka, ang pinakabababang minutes na nabigay is kay Turkulas, which is about 9 minutes. So, ibig sabihin, halos lahat may 9 minutes and above playing time on that game for UP. Yan yung Boss Bray, B version na yan eh, ni Balungay. Turkulas. Parang B version yan. Parang UAAP G League version yan. Sa UST, ano nangyari sa UST? UST, alam naman na natin kung sinong gagawa niyan. Si Cabanyero. 24. Sino? Okay. Nasabi ko na. Okay. Si Cabanyero. Tsaka may katulong siya, ha? Nagsisimula sa letter M. Letter M. Letter A yung next. N-A. N-A. Kalbo ba yan? Kalbo? Kalbo, okay. Pogi? Oo. Siyempre. Pogi? Nakadilaw? Siyempre. Nakadilaw. Malas? Malas? Hindi, naka 23 points eh. Hindi pwedeng malas. Okay. Manalaytay. Manalaytay ba yan? Manaytay. Hindi manaytay. Manaytay pala. Bobo. Manaytay lang points. So, 23 points. So, sila dalawa ni Nick Cabanyero ang nag-lead sa UST, 24 and 23 points respectively. Ayun. Sa mga guards, sino ang gumawa sa mga guards ng UST? Callum was the next highest scorer, 8 points. Silang dalawa ni Crisostomo with 8 points. Sino pa sa mga guards na score? Sino pa? Sa Joseph Pangilinan, saka si SJ Moore, 6 points. Yan. Sino pa, Boss Bray? Sino pa? Kasi yun lang yung mga umiscore, Brad. Yun lang umiscore? Yung idol ko hindi umiscore? Nandito ba siya? Oo, nandito nga. Umiscore? Hindi. Grabe naman, idol. Ano ba? Okay. Masasabi ko na dyan sa game na yan, Boss Bray. Kitang-kita na kung saan patungo ang UST. Saka nakita na natin kung sino yung matitino dyan. So, Nick Cabanyero, Malaytay Pangilinan. And pinakamatino yung point guard, si Callum. Diba? So, alam nyo na next season, pagdating ni Padrigao, ni Paranada, at kung sino pang hinihintayin yung magre-reinforce sa laro nyo, kung sinong i-retain nyo sa lineup na nagpo-produce. Diba, Boss Bray? And to UP, sobrang lalim nyo, king ina nyo, pag di pa kayo nag-champion, ewan ko na lang. Yeah. Ano masasabi mo sa larong yan, Boss Bray? Wala, hindi ko kasi tinapos yung laro eh. Third quarter pa lang, pinost ko na yung standings natin eh. Yun yung tinanggal mo na yung UST. Tinanggal ko na yun. Sana, binigyan pa ng more minutes ni Pido since it's garbage time. Right? I mean, sobrang layo na ng score. Sana binigyan pa ng minutes yung ibang player. Kasi nakikita ko pa rin dito si Cabanyero, 27, 28 minutes. Callum, Crisostomo, 27. Pangilinan, 28. While yung kabila, talagang spread out eh. Yun lang. Para sana
nabigyan ng playing time pa sila SJ Moore, ganyan. Ng Betulan. Yun tayo sa'yo, Boss Bray eh. Pagka may nilalaro na hindi naman nagpo-produce or minamalas lang, kawawa yung mga players na dapat mong nilalaro at nagkakaroon sana ng confidence na mga bata na, malay mo in the future magamit mo na mas maayos pala doon sa current mong mga binababad sa court na wala namang ambag, di ba, Boss Bray? Like, nakikita ko sa mga comment section ng UST na mga pages like UST Growling Tigers or the UST Growling Tigers pages, even sa Advocate, ano ba yun? Varsitarian, na sana ipasok nila si SJ Moore at ibabad na para, di ba, malay mo, next season, full of confidence na yung bata kasi garbage time na. Alam na naman nila pupuntahan nila this season, di ba? Yeah. Might as well, bigyan mo ng confidence yung mga bata. So, ayun lang, Boss Bray. Highlights nga lang ata ni... Sorry ko. Go ahead. Yeah. Hindi, ilalabas ko na yung top 10 point guards ng the UAAP. Sige. Yeah, okay. Dapat may listahan ka rin, Boss Bray, or sabihin mo na lang kung agree ka. Oo. Kayo din, ha? Pwede kayong mag-comment kung sino yung top 10 point guards nyo sa UAAP. Baga, pagka mas reasonable nyo yun, malay nyo, pamigay akong t-shirt or palay boba, di ba? So, Boss Bray, sa number 1 spot. Disclaimer lang, si Portsky, saka si Idol Jerome, hindi kasama dito kasi hindi naman sila naglalaro this season. So far. Okay? So, walang particular order ba to? In particular so far order ba to? Particular order na to, Boss Bray. Okay. Sa number 1, Kitty Duterte, Evan Nelly. Evan Nelly sa number 1, Boss Bray. Number 1 ba si Evan Nelly? Oo. Sino number 1 mo? Baka si Bakla. Pag sinabing best point guard, sino number 1 mo? Bakla, kaya Remogat. Remogat o Baklaan? Galing. Yun yung number 2 entry ko. Number 2 is Remogat, number 3 Kian Baklaan. So, sa'yo, number 3 Nelly. Mga ganon. Tapos, yung dalawa nasa taas. Okay. Sa number 4. Sa number 4, dahil medyo, tawag dito, hindi sila masyadong individualistic play. Yung point guard nila by committee. So, 2 player ang nilagay ko sa number 4. Ang point guards ng UP, si Kagulangan Pelesilda. Agree? Sa number 4? Yeah. Dapat naman talaga nandyan sa top 5 ng Kagulangan. Pinagsama ko na lang kasi magaling din talaga yung Pelesilda. Parang minsan yun yung binababad di ba? And sa number 5 ang nagbabalik, ang nagkakalat nung unang mga games niya sa season 86, LJ Gonzalez. Yeah. Agree. Veteran LJ Gonzalez. Agree so far? And then number 6, sana din to, by committee rin ang pinili ko. Sa itong team na nakinabang sa Luton. Okay. From Ateneo. From Ateneo. Sinama ko lahat ng guards nila na nakikita ko nag-perform. Gab Gomez, State Park point guard. Sean Ketevis, very good defender. Espinosa, good playmaker and shooter. Brown, hanip din mag-shoot. Okay din dumepensa to. So, nasa top 6 ang Ateneo mo. Agree? Depende kung sino yung mga susunod mo. Okay. Yeah. Number 7 ko, Joel sa bandal na Adamson. Alam kong hindi siya mukhang point guard pero the way he plays, parang point guard siya lately. So, nakikita ko siya yung parang Jerome 2.0 nila na parang hindi Jerome pero okay din ang playmaking nitong batang to. Tapos matapang din sumaksak at tumira sa labas. And number 8, Steve Nash Enriquez. Ang laki na in-improve.
nitong NU point guard na to. Yeah. Kasi in-expect ko, Boss Brian, na si Humamoy, siya agad yung gagawing replacement pagka pagod si Kian. Kasi hindi naman ganun kataas tingin ko kay Enriquez last season eh. Parang okay, marunong. Pero si Humamoy, di ba, super rookie yan eh, from high school. Yeah. MVP, diba? Finals MVP. Mythical 5. Yeah. Yeah. Pero nakita ko kay Steve Nash Enriquez umayos yung shooting niya, saka less mistake na siya sa court this season. Hindi na siya sobrang erratic. Kumaga, props sa mga player na nag-i-improve year by year sa UAAP. That's why I gave Steve Nash Enriquez the 8th spot. At teka, hindi yata ako. Ewan ko kung finals MVP pala si Parang hindi yata. FEU ba nag-champion dun sa juniors? Oo, si tawag dito. Si John Ray Pasaol yata kasi champion sila eh. Mali ako. Yeah. And then number 9, mabibigla ka dito. I think he's the only rookie on my top 10 na solo. Matthew Montebon of Adamson. Okay. Yeah. Iba yung puso niyan. Grabe. Tapang. Yeah. Tapang, no? Alam kong idol mo si Kobe, pero kitang-kita mo yung Mamba mentality dito sa batang to, no? Yeah. So far, okay ako dun sa, sa rankings mo. Yeah. Okay, syempre. Except dun sa una, kasi sabi mo, inuna mo si Nelly. Inula ko si BDSX. And then, hindi naman syempre makukompleto ang top 10 list kung walang number 10. So, teka, andyan na lahat ng school. Tama ba ako? Yeah, ito may representative na lahat ng school. Isang school na lang. UST? Okay. From the UST, Growling Tigers. Yes. Number 10 point guard of the season is... Drum. Pakita natin sa akin para walang luto. Pwede pa to? Ayun. Ayan top 10 point guard, UST. Kalu. Diba? Galing. So, yun ang ating top 10 point guard from the season. Isa lang ba yan? Yung ibang team may dala-dalawa eh. May 3, may 4 ka pa eh. Yung UST, isa lang ba yan? May kasama si Calum. Sino? Tingnan mo. Puro tuldok. Ayop. Puro tuldok. Baga, para masali kayo sa next top 10 point guard namin kasi mag-update pa yan eh. Bago pa lang eh. So, galingan nyo lalo na yung taga-UST dyan. Yes. Alright. Next game? Next 2 games. Next 2 games. Pakapyaw na lang. Next 2 games. Ayop ka. Yung top 10 mo. Okay. Next 2 games natin. NU versus Lasal. Yun. Balita ko. Half time lang nabutan mo dito. So, NU won by 3 points. 80-77. Teka. Shoutout pala sa Pilipinas Live. Hayop. Yung last parang seconds na lang bigla kayong nawala. Nagbabayad ako. Tapos pagka wala na eh. Tapos na eh. Tapos na yung coverage. Walang kupas. Okay. Dahil silang nawala. Okay lang sana kung yung laro ng UST yung bigla kayo nawawala eh. Kaso yung importanteng laro pa NU tsaka Lasal, tas close game. Kung UST kahit buong game, wala siya tayo. Okay lang. Kahit buong game. Kahit black lang yung screen, okay lang. Tapos titignan na lang natin kung Ducales yung score, di ba? Okay. Scoring ng game na yan, Boss Life? Pero kahapon kasi ganda nung ending, yung last seconds nito eh. Kaya inaabangan ko. So, Figueroa led NU with 15 points and 10 rebounds. Breakout season talaga to ni Figueroa. And then Manansala, 13 points. And then yung captain nila, si Patrick Yu, na who hit big shots, 12 points.
Kian Baclan, 7 points, 7 rebounds, and then Malonzo, 7 points, 11 rebounds. Wala si Nash dito. Hindi, 7 points din pala siya. Kasi napansin ko kasi yung first field goal ni Nash, around fourth quarter na ata. At ang tira niya, hindi pumapasok for the rest. 2 out of 12. Yeah, tama nga ako. 2 out of 12. And then for LaSalle, it was Kevin Cambao, 25 points and 9 rebounds. Vying for MVP, Okay. And then Nonoy, 10 points. Evan Nelly, 9 points and 8 rebounds. And then Phillips, 7 points and 9 rebounds. So what can you say about this game? Chef. Actually, Boss Fry, first half niya, nasa traffic kami. Sa papuntang MOA. Hayop kayo Skyway, wala kayo Silve. Kasi hindi rin kasi sobrang lumag doon. Mabayad kami. Pero nung nandun na kami, halftime, dikit ang score. Talagang dikdikan, Boss Fry. At mabibigla ka, sobrang loaded ng bigs at guards ng LaSalle. Despite that fact, NU neck to neck with them. Ganon kaganda ang sistema ng NU. Yeah. And si Omar Jan hindi naman ganon ka-dominating or gumagawa sa loob. He's a utility big man that is decent. Like less mistake, less error, but low risk kind of FSA. Pero like mabibigla ka talaga, sobrang dikit ng laro. Like the Malonzo, the Baclaan, the Figueroa, nakakasabay doon sa MVP candidate natin na leading so far together with the youth na si Kevin Cambao, KQ. Even Evan Nelly struggled a little bit on that game. As I remember, dahil siguro nanonood ang kanyang jowa. Kaya kung kailan nandun no? Yeah. Naman siya. Kita ko nga yung jowa. Picture sana ako, Boss Bray. Ano nangyari? Di mo tinuloy. Jowa niya Ha? Di mo tinuloy. Nakawa ako kay Nelly. Dahil? Baka maagaw ko Kumbaga, ang ganda ni Kitty, that game, Kumbaga, sa sobrang ganda ni Kitty that game, ang pangit naman ng laro ni Nelly, Evan, di ba? Yeah. So, props to to NU's system, Coach Napa, good defense and good execution, maganda ball movement, hindi tumatambay kay Kian at kay Enriquez yung bola despite the fact that they're very skilled dribblers and offensive breakers. So yun lang. Sa summary that game, Boss Bray, mamaw si Cambao pero mas mamaw yung kabuuan ng NU Bulldogs. Kaya nga sayang yung efforts ni KQ kahapon. Grabe, sobrang mamaw ni KQ. Sa 3 points, lahat, everything. Tsaka yung end game nila, yun nga, yung high intensity game, nila yung Phillips Brothers. Yun lang, talo lang sila. Di ko pa napapanood yung end game nun, ha? Hayop kasi Pilipinas. Mas ba, i-depend ko pala na sinali ko si Michael Phillips sa most skilled player sa liga. Kasi maraming nagko-contest doon Michael Phillips, most skilled, parang di naman mag-dribble masyado yan. Di rin naman ganun kagaling mag-shoot. Akin lang talaga, sinama ko din doon yung potential. Kasama doon Kasi nakikita ko sobrang confident na siya mag-jump shot. Si Michael Phillips. That means talagang tinatrabaho niya yun. And with his build and athleticism, I think for the next 2 years, exciting yung kanyang growth and development. So far, nakikita ko ng glimpse of high ceiling sa laro niya. So it's more of a potential na mararating niya soon than the current display of skill. So, mali man ako siguro doon sa current, pero magiging tama din ako sa hinaharap. That's what I think of my take with regards to Michael Phillips joining the top 10 most skilled players sa liga. Okay, next game, Boss Brian. Mahaba pa season, so may second round pa. Then, let's see the next last game natin. Nasaan na yun?
That was Yui and Adamson. Mabilisan na lang. So, Adamson won that game 72-65. Ang highest scorer natin was Sed Manzano na ano pa sa mukha to, natira sa mukha. 13 points and 5 rebounds. Matthew Montebon, 13 points as well. And Matt Erolon with 10 points. And then sa kabila, usual suspect, Ray Remogat, 27 points, 11 rebounds. And then si Lingo-Lingo, yung 3-point shooter nila, 15 points. And si Momoway, unfortunately, just had 2 points. Yun lang. And 12 rebounds. You were in the arena and watched the whole game. Kamusta ang intensity ng crowd nun? Outnumbered ng Adamson crowd ng UA crowd 2-1. I think talagang G na G ang UA community this season so far. Kaya medyo malungkot din ako para sa kanila dahil medyo minamalas na sila lately. Malas sa tawag, malas sa laro. And ang masasabi ko lang dahil mabilisan na lang, Boss Pride, tinatawag na tayo ng computer shot. By committee, ginawa ng Adamson ang panalong yan. Imagine 2 points lang si Momoway and then nag-perform si Cedric Manzano and sometimes Barasi is there to stop Momoway. Tapos even the guards, even the Sabandal of the World, Colonia, na lagi nating inaasar. And did that hanaping win, did a good job also kay Remogat at kay Sawat, nagro-rotate siya yan. So even though hindi siya gumawa ng 15 or 20 as I expected, gumawa naman siya defensively like Joshua Yero. At also props to our Supermon, Montebon, and also Joe Sabandal for picking up the slack of Jerome's Lastimosa's absence. Kumbaga hindi mo masyadong ramgam, no? Na wala si Jerome. Na nanalo Adamson. And those things that they are beating, malalakas. Quick question. Do you want Jerome to come back? Yes or no? Para sa akin, as an outsider of Adamson, I want him to come back. Of course, gusto ko mapanood yung point guard ulit. Kasi wala naman, outsider ako na Adamson eh. Wala naman akong pake. Gusto ko lang siya mapanood. Pero kung taga-Adamson ako, mas gugustuhin ko na siyang maging mascot na lang at taga-autograph sa bench at taga-shoot sa warm-up at magkaroon ng growth na maayos si Joem, si Montebon at si Erolon. Diba? Ma-spread out yung minutes tapos mas sustainable yun eh kasi pag-graduate na naman si Jerome eh. Yeah. Diba? Ibigay nyo na lang yung minutes sa mga bata eh. Maayos naman yung mga bata eh. Yeah. For me, ganun din ako. So, I hope magpagaling na lang si Jerome. Kung maganda yung record ng Adamson, then don't go back. Kung pangit yung record ng Adamson, don't go back still. Kasi wala rin naman na eh. So, ganun lang yun para sa akin. Yeah, just stay. Yeah. And kinalibutan, Remogat was red hot. Second quarter, third quarter, lumamang ng 15 points yung Adamson pero binuhat niya yun. So, very, very good game. Parang, ewan ko kung napanood mo yung years before na Ferrer ng UST, yung bigla lahat, 3 points, pumapasok. Parang ganun si Remogat na hapon. No? Na Kevin Ferrer. Yun yung start ng third quarter, yung bumibili kami ng ice cream. Hindi ko napanood yun. Bumibili ko ng Cold Stone. Oy, Cold Stone, ang mahal ng ice cream yun. Kaya ina nyo. Imagine mo, 2 ice cream, 600. Ayop. Kasi ginaganon nila yun eh. Oo, hayop na yan. Pero yun masasabi ko lang sa Adamson, you have a good core. Ayusin nyo yung growth ng mga bata nyo. Ang ganda ng coaching nyo, maganda depensa nyo. Good job, Coach Nash at sa mga coaching staff ng Adamson. Alright. So this ends our episode today. We'll see you in the next one. Any parting thoughts, Chef? Binabati ko pala si Patsyag ng Pampanga, Miggy ng Pampanga, Swashbuckler na bakla ng Epalin Boba. Bumili kayo ng Epalin Boba. USD, kaya kayo minamalas, hindi nyo masyadong tinatangkilik. Bili kayo dyan, okay? Tapos 1xbet, kung magsusugal kayo online, 1xbet.
Alright, shout out to everyone na nakikinig at saka nagpa-follow sa UAP Basketball 24/7 page. Hopefully, you subscribe din dito sa The Dog Show 24/7 and like our videos. Kung ayaw nyo, mag-dislike kayo, okay lang din yun sa amin. Boss Nabin gang lang, nakita kita kahapon na mag-guest ka soon. Okay? Boss, yeah. Alright, see you in the next one. Peace.